magandang araw sa inyong mga kapwa ko kabataan at sa ating mga manonood dyan. Ito po muli ang Kalambag, Kalampag at Ambag ng Kabataan. Ngayong araw ay isang espesyal na pagkakataon dahil ipinagdiriwang natin ang World Rivers Day 2025. Ang ating mga ilog ay hindi lamang likas na yaman, sila rin ay daluyan ng buhay, alaala at pag-asa para sa bawat henerasyon. Bilang kabataan, may tungkulin tayong ipakita at ang pagmamalasakit at pagkilos upang mapalagaan ang mga ito. Sa simpleng pagbabahagi ng impormasyon sa social media, pakikirahok sa mga proyekto, o sa komunidad, o sa simpleng pangangalaga sa ating kapaligiran. Tayo mismo ang nagiging boses at gagalaw ng pagbabago. Kaya samahan nyo kami ngayong araw sa Kalambag upang ipagdiriwang ito. At bago po tayo tumungo sa ating pag-uusapan ngayong hapon, ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong araw. At first time po, ay hindi, feeling ko second time po nating makakasama si Jomiel. So unahin natin kamustahin si Jomiel mula po sa Calambag, Negros Tanon. Hi Jomiel, good afternoon, kamusta Hello ka? po, good afternoon. Okay naman po, ng second time ko na po sa Kalambag at excited po ako dahil yung topic po natin ay about sa mga ilog po. And salamat po at naimbitahan ako ulit para i-represent yung team ni Cruzanon. Yan lang po, thank you. Yun. Yan, mukhang mainit sa mga sa background ni Jomiel. Mukhang hindi umuulan ngayon sa Negros. So, ayun. So, kamustahin naman natin si Jacob. Hi, Jacob. Good Hi, Ate afternoon. Daisy. It feels so good to be back. I've been out of Kalampag for a long while because it was the start of my school year. And syempre, new school, I had lots to do. I had to get settled in first. And now, yeah, it's been very stressful. For the first time, parang nasa-stress talaga ako. And if you ask my friends, alam nila I'm always cheerful, happy-go-lucky. But for the first time, feeling ko, I'm really working hard. And that's very good naman. So, it feels good to be able to take a step back and come back here to Kalambag, where everyone is familiar, and this is what I love doing. So, very excited for this upcoming episode, especially it's about World Rivers Day. So, yun lang, Ate Daisy. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Jacob. Welcome back ulit. So, how about Lian? Hi, Lian. Hi ate, so far okay naman. Medyo lang, tambak lang talaga. And yes, so far, ina-expect ko maulan nung pagising ko, pero hindi. Maaraw, so it's fresh na nakakakita ulit ako ng araw. Hindi naman sa, hindi ako lumalabas. Ano lang kasi, nung mga nakaraang araw, di ba makulimlim? So parang ang gloomy ng panahon. So parang nakakatawa makakita ulit ng araw, sun rays, yes. Katulad sa background mo, Ate Daisy, it's so bright. I love it. Yes. So, thank you, Lian. How about you, Levin? Ayun. So, okay lang naman. Medyo hindi masyadong umulan dito sa amin sa bandang Lagro. Pero excited ako sa episode natin today. Medyo na-check ko na rin kung tungkol saan ba itong inaano nating episode. Pero yun, medyo excited ako. Gusto kong marinig ano yung mga opinions, yung mga suggestions nyo, ganun. So, ayun lang naman natin, Daisy. So, ayun na nga. So, as you can see, guys, hindi talaga umuulan dito ngayon sa Taguig. Naghintay talaga ako ng suspension kasi ayaw TC namin ngayong araw. Naghintay ako, nagising ako ng mga aga. So, may suspension. So, tapos naalala ko, hindi pala sila nagsususpend ng klase tuwing Saturday. So, ayun. Maaga ako nagising kasi 5 a.m. yung call time namin. Tapos may physical training pa kami. So, ayun. Nag-aba ako ng ulan, hindi siya dumating. So far, so good. So, ayun na nga. Dahil excited na nga si Levin upang marinig yung ating mga opinion, mga question ay simulan na natin. So, Levin, take it away. Ayun. So, I believe, sige, simulan muna natin sa basics. Kasi alam ko maraming viewers natin ngayon na hindi pa familiar sa World Rivers Day. Which is totally okay. Kasi to be honest, ako rin, nung una, hindi ko rin alam kung bakit may mga ganito. Ano ba talaga tong World Rivers Day? World Rivers Day. So, may ganito palang commemoration, may mga ganito palang event. So, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang. So, tatanungin ko muna kayo. Sige. Kasi alam ko naman, nag-research naman na rin kayo tungkol sa topic na ito, yung mga kasama natin dito ngayon. So, gusto ko muna tanungin sa inyo, ano ang alam nyo tungkol sa World Rivers Day? So, kailan ito pinagdiriwang at ano ang mga layunin nito? So, siguro tanungin muna natin si Jacob. Right. So for World Rivers Day is, well, usually it's celebrated on the fourth Sunday of September.
And it is a celebration to commemorate, well, to like promote awareness of our rivers and their importance. Quick history lesson from me, like all of the civilizations of the world all started to develop around rivers because they really are like the source of life, flowing water with animals, and they can provide everything to sustain a population. That's why they're so important. So we have World Rivers Day today, which is in accordance also with Laudato Si, if you guys know that is. That's the letter written by Pope Francis about the environment. And it's in accordance with the celebration of trying to take care more of our earth and of our natural resources of our common home. And actually, right now is the season of creation, so it's right on cue. That's all, Evan. Ayun, thank you, Jacob. How about sa'yo, Lian? So, dadagdagan ko na lang. So, yung World Rivers Day, it is celebrated every fourth week of September, katulad nga ng sinabi ni Jacob. Siyempre, yung goal nito is parang idiin sa atin na mga tao na may kahalagahan tong ilog bilang since source nga ng tubig, source of life, katulad ng sinabi ni Jacob, na tirahan din siya ng hayop and halaman. Without water, we cannot live. So, dinidiin din ng World Rivers Day na iwasan yung pollution na mahalaga ang mga ilog na hindi lang sila nandyan na as is. Yan. Yan lang. Ayun, thank you, Lian. How about sa'yo, Jomiel? Kuya Jomiel. Hello po. Sa akin po, yun na lang din po, yung World Rivers Day po is pinagdiriwang na yung September 28 po. And it's all about po sa kung paano ba natin pangalagaan at protektahan yung mga ilog natin. Yun lang po. Ayun, thank you, Jomiel. How about naman sa'yo, Ate Daisy? Sige. So, ayun na nga, ayon nga sa sinabi nila, ipinagdiriwang ito tuwing ika-4 na linggo ng Setyembre. Hindi lang siya basta event, kundi paalala sa atin ng ilog ay buhay, may kasaysayan, may kwento, at may malaking papel sa ating komunidad, lalong-lalo na sa ating kalikasan. Ang araw na ito ay isang parang pagkakataon para ipakita ng mga tao, lalo na natin, tulad natin mga kabataan na super, super, super mahalaga ang ilog. Hindi lang dahil nagbibigay ito ng tubig, kundi dahil ito ang tahanan ng iba't ibang hayop at haligi ng kabuhayan. Para sa akin, ito rin ay parang reflection day. Kung ano ba yung nagawa natin para sa ating mga ilog at ano pa yung mga maaari natin gawin para mas maprotektahan natin ito. Yun lang natin. Ayun, thank you, Ate Daisy. So, sa lahat ng pinag-usapan nyo, may isa lang akong napansin na like, reoccurring theme lang sa mga sagot nyo. Lahat kasi ng pinag-usapan nyo is about awareness. Pero kung awareness pinag-usapan natin, ano yun rin naman natin yung role natin as kabataan dito. So, kasi let's be real, minsan naisip natin, ba't pa tayo yung makikialam? Kasi may mga adults naman na may position, may power, may kapangyarihan na mag-handle nito. So, bakit ba mahalaga para sa ating mga kabataan ng makilahok or magbigay ng boses sa usaping pangangalaga ng ating mga ilog? So, tayo as kabataan, ano yung role natin when it comes to spreading awareness tungkol sa mga ilogs or mga rivers natin dito sa ating lugar or sa ating komunidad? So, siguro simulan na lang natin dito kay Ate Daisy. Okay, so ayun. So, bakit mahalaga tayong makilahok bilang kabataan? Mahalaga kasi tayo na nakasunod or sa mga susunod pa na henerasyon kasi 'di ba, kung papabayaan natin yung mga ilog natin, tayo rin yung direktang makakaranas ng hirap sa hinaharap, 'di ba? Example, pag di natin ito naaalagaan ng maayos, yung kakulangan sa kalinisan ng tubig is nagkukos ng pagbaha, pagkawala ng mga or pagkapatay ng mga isda at yung iba pang yamang dagat. Kasi kapag nakikilahok tayong mga kabataan, pinapakita rin natin na hindi lang ito responsibilidad ng mga mas nakakatanda sa atin. Kasi tayo is mas responsibilidad tayo sa pag-alaga ng ating mga ilog kasi tayo rin yung nagkakaroon ng dahil tayo rin yung nabibigyan ng ng effect nito kung malinis ba siya or hindi. Kasi tayong mga kabataan is tayong nagsisilbing boses dahil tayo yung may lakas, tayo yung mga kabataan, dahil tayo yung puno ng mga idea, tayo yung may energy, at tayo yung pag-asa ng mga
nakakasunod sa ating henerasyon. Makakatulong din ito para upang ipakita na may malasakit ang kabataan sa kinabukasan ng ating kalikasan at ng ating komunidad. Ayun, thank you Ate Daisy. So tama naman yung sinabi mo. Tayo yung maging directly affected sa mga consequences ng environmental negligence na nararanasan ngayon. Yung generation natin, tayo yung magsasuffer sa effects ng climate change, pollution, water scarcity. So bakit tayo magiging quiet? Siyempre kailangan natin tumulong, kailangan natin mag-contribute para ma-lessen yung nararanasang effects ng nararanasan change, mga ganung bagay na nadudulot. So, really like your answer. Thank you, Ate Daisy. So, let's move on naman. How about sa'yo, Jacob? I agree with everything Ate Daisy said, and I want to expand on that by looking at it from another standpoint, which is like, uh, it's not just we're going to experience all of the negative effects of having a broken down environment. That much is true. But another thing that I want to look at is like just being grateful for the gift of life given to us by by what we are majority considering our God. So I just want to look at it from that perspective of God gave us this blessing, God gave us this gift. It is the season of creation right now. And I also feel like it's important to highlight the taking care of this gift that God has given us. Naturally, if somebody gives you a gift, you're going to use it, but that doesn't mean you're going to waste it. You're going to take care of it because it was given to you by someone. So this is another thing I wanted to highlight. But aside from that, yeah, definitely, since the youth is going to inherit the world, uh, all of the negative effects is going to be brought down on us. And I'm pretty sure last time I checked, especially the rivers have a big effect on this, but because of the environment, there's a good estimation by 2030 we're going to run out of a lot of natural resources, and it's going to be pretty chaotic by that time if we don't start taking care of our environment more. So this is something I wanted to highlight. Thanks, Levin. Ayan, thank you, Jacob. So, appreciating nature lang. Tama, maganda yung sagot mo. Tama naman din. Thank you, Jacob. So, how about naman sa'yo, Lian? Siyempre, mahalaga na nakikilahok tayo mga kabataan kasi kung wala tayong alam ano yung gagawin natin, we don't know how to take care of our nature, siyempre, the negative effect sa atin talaga bagsak. Sinabi nga din ng mga matatanda na tayo yung generation na may lakas, tas may oras. Sila, oo, may pera, may oras, pero wala ng lakas. So, ayun yung maganda rin sa kabataan at sa point na binibigyan tayo ng knowledge ng mga nakakatanda para makatulong sa current na mga gawain. Katulad nung sa World Rivers Day na mas tumitibay yung panawagan natin. Tumitibay yung pananaw ng mga kabataan na tumulong na against sa pollution para yung tinig din natin and action is maging inspiration sa mga kabataan natin since magiging role model tayo and para para sa atin din. Kasi di ba na-appreciate naman natin yung malinis na tubig, magandang view, hindi yung panay pollution all over the place. So, I would say, kailangan din talaga natin, it's very crucial sa mga kabataan at our age na makitulong. Kasi tayo yung, at some point, tayo yung may pinakamaraming advantage in this type of things. Kasi nga, oo, may time and may lakas pa tayo. Unlike nung mga matatanda, yung iba kasi, di ba, since the old age effect is, andyan na yung nangihina na sila. So, andito tayo mga kabataan at some point to support them while they're supporting us sa mga ideas and values. Yun na, Leven. Thank you. Ayun, thank you, Lian. So, support nga. Sige, thank you. How about sa'yo, Jomian? Mukhang nawala ata si Jomiel ngayon. So, anuin ko na lang, alam ko naman na tama naman yung mga suggestions, yung mga insights nyo, pero yung maganda ring advantage natin as young people is we have social media as a platform. Isang viral post about polluted rivers, mas maraming makakakita kaysa sa mga traditional campaigns na ginagawa ng, let's say, government agencies or yung mga tao sa community natin. Yung reach kasi natin is totally insane kasi yung lawak na nararating natin and especially kung may substance yung content natin. So,
napag-usapan na rin naman na natin yung gusto ko lang idagdag yon na tayo as may magagawa rin talaga tayo kahit papaano. And napag-usapan naman na rin natin yung consequences, yung roles natin. Pero let's dive deeper into yung roles ng ilog sa ating community naman. Tayo, napag-usapan na natin kanina yung about sa atin, roles natin as kabataan pagdating sa mga gantong usapin. So, pag-usapan naman natin yung roles ng ilog sa ating communities or rivers. Kasi minsan, we take rivers for granted. Parang andun lang sila, pero hindi natin na-appreciate yung impact nila sa buhay natin. So, ito yung gusto kong tanungin sa inyo. Ano ba yung pinakamahalagang papel ng mga ilog sa komunidad or sa kalikasan in general? So, ano yung like pananaw ninyo pagdating sa mga ganito, yung pinakamahalagang papel ng ilog sa community natin? Yung pwede naman na-observe nyo lang or napansin nyo, na-research nyo, just makashare lang kayo. So, unahin natin kay Jacob. Oh, well, yeah, going back to it, one of my earlier answers, I think that's the first one. Like, our populations and our communities first started around rivers just because they provide everything for us. You know, rivers can provide water for drinking because they're flowing. Usually, they're way cleaner than stagnant water. They can also use them for farming because obviously the water seeps into the ground around it, keeping it moist uh and to a degree fertile too. And of course, the daily use of rivers, you could use it for washing clothes or washing things, even for recreation. I'm sure that some people in ancient times enjoyed swimming around rivers. And they also support the ecosystem and wildlife. Of course, animals need water too, and aquatic-based animals like fish and like other amphibians also live in the water, so that's very good for them being able to, because rivers usually connect two big water sources. So just being able to have that passage is very important to wildlife also. Of course, another thing that also is like super overlooked when talking about rivers is like how it works with the economy, because it started with boats being able to move downstream very quickly and very efficiently using the natural current of the river to be able to transport heavy goods and people. Like that's just such a big deal for me. So yeah, that's it, Lev. Ayun, thank you, Jacob. So, tama naman yung sinabi mo. Yung ilog parang, kung sabihin natin, parang bloodstream siya. Bloodstream ng isang community. Kasi kung isipin talaga natin, sila yung source ng tubig, as you mentioned kanina. Tubig pang inom, pagligo, paglaba, transportation rin. Naging a form of transportation din nila in a way na dati yung iilog yung ginagamit nilang daan ng mga tao, especially sa mga probinsya. Nagiging food source din siya through fishing, kinukuha nila doon, irrigation para sa agriculture, yung mga rice fields, yung mga crops, umaasa yan sa water supply na galing sa ilog. So malaki talaga yung naging practical use ng ilogs noong panahon. And mapapansin rin natin siya hanggang ngayon is may mga tao pa rin na gumagamit ng ilog as ginagamit nila yung ilog in their day-to-day lives. Malaki yung impact ng mga ilog sa communities nila. So, sige. Thank you, Jacob. How about sa'yo, Lian? Okay, dagdagan ko na lang din yung sinabi ninyong dalawa kasi yun din yung sagot ko. As Jacob said earlier, ito yung river, since season of creation, nagsisilbing daluyan ng buhay ang ilog. Since dito, katulad nga ng sinabi niya kanina, most communities nung earlier years nila dito sa atin is karamihan is near sa ilog kasi nga nagsisilbing kuhanan ng pagkain, nandun sila naglilinis, dun yung panlinis nila, ginagamit nila panligo and other practical things. Nagbibigay din kasi ito ng transportation since yun nga, most communities is naka-settled sa tabi ng mga ilog. That's why, mahalaga din ang transportation for tawag doon, trading, ayun. Kaya hindi na masasabing simpleng daluyan lang ang ilog dahil ito rin ay naging parang backbone din at some point ng ating communities until this day. Kasi 'di ba ginagamit pa rin naman yung iba na for transpo. Like ibang sa Ilog Pasig, 'di ba may mga ano doon ng bangka. So, for transpo, ginagamit din nila 'yun kasi yung ibang lugar mas
mas prefer nung iba na i-appreciate din yung tubig rather than yun nga, panay kotse lang kasi nga andyan yung traffic. So, alternative transportation na rin siya sa atin. Yun lang, Levin. Thank you. Ayan, thank you, Lian. Thank you for adding. Sige. How about sa'yo, Ate Daisy? Yun. So, ayun na nga. So, kung para kay Lian, yung ilog ay daluyan, para naman sa akin, para siyang ugat ng ating buhay, ng buhay. Dahil, kagaya ng sabi ni Jacob, kagaya ng sabi mo na Lev, dito lang galing na, di ba, yung tubig na ginagamit sa pang-araw siya para sa ating mga bukurin at palaisdaan. Hindi lang siya maituturing na likas na yaman. Isa rin siyang simbolo ng koneksyon ng tao at ng kalikasan. Kasi kapag iniisip ko ang ilog, iniisip ko rin yung simpleng eksena ng mga ng mga bata tulad ko na naliligo sa tubig, mga mangingisda, mga mangingisda na yung na umaasa lang sila sa mahuhuli nila na that time. At yung mga pamilyang nagsisipon-tipon sa tabing ilog, yung mga ganon. Tapos, kaya masasabi ko na hindi lang siya physical na pangangailangan ng isang tao. Kasi, dahil kundi nabibigyan rin siya ng alaala at kultura sa bawat komunidad. Ayun, thank you, Ate Daisy. So, yun nga, maganda yung mga sagots nyo. Tapos, napag-usapan rin natin kung ano yung na-mention ko na rin, may mga practical uses siya, pero may emotional and cultural connection din tayo sa mga ilog. Alam nyo yung mga like, kwento ng mga lola natin na nung bata sila, malinis pa yung mga ilog sa kanila, pwede pang maglaba doon, pwede pang maligo. Yan yung like connection na nawala na sa generation natin kasi nga polluted na yung mga ilog and hindi na siya safe na like magligo or maglaba. Hindi na siya ganun kaano. So, napag-usapan na rin naman natin yung mga yun. And speaking of specific rivers, gusto ko sanang tanungin kayo kasi nung time na minsan kakausapin ko yung lola ko before, is nag-share sa mga stories about yung mga local rivers nila doon and may mga specific na like special significance siya doon sa community nila kasi important na connected nga sila sa mga like ganong mga bagay. May mga connection talaga sila sa mga rivers nila kasi nung panahon talaga is doon talaga minsan nag-circulate yung araw-araw nila. So, gusto ko tanungin sa inyo, may mga local na ilog tayo, di ba, na espesyal na kwento o may kahalagahan. Yung like Pasig River, for example, simbolo yan ng relationships natin sa as Filipinos sa environment natin. Pero gusto ko kayo tanungin, ano yung may kilala ba kayong like local na ilog? Halimbawa, yun nga, kanina, yung mention ko, Pasig, or yung Cagayan, or yung Naga. Basta anong klase, may local ba na ilog na like, may special na kwento o kahalagan sa inyo? Ano ito? So like, may nakwento ba sa inyo, kwento na narinig nyo, or pinagkwento sa inyo dati na like, special na na may kahalagan sa river. So, medyo nagulo ako dun. Sana na-gets nyo. Pero basta may kwento ba kayo na may kahalagahan tungkol sa rivers? So, gusto ko muna tanungin si Lian. Yes, may alam akong river. Yung sa Cagayan River, since nasa province namin siya and from my lolo's house is lang siya, malapit lang siya. Parang isang ride mo lang, like 10 to 15 minutes ride. Siya, doon kami nung mga younger years ko, doon kami naliligo since yun nga, kada province ako yung type ng tao na hindi mapakali sa bahay yung gusto ko maligo. And nung mga last time na pumunta kami, nung nakita ko is madumi na siya, so sad. Pero nung nalubog siya sa pollution and yung nga, nagtatapon ng basura yung iba doon. Tapos, I don't think na may companies near it, pero yung siguro sa mga bungad ng river is may mga industrial companies na nakikita ko may na siya, parang tar ba yun? Yung itim na likido sa ilog. Pero may mga companies and environmentalists na nagsusulong na pagandahin at palinisin ito para bumalik siya sa former glory niya, kumbaga na andun yung mga tao dati naglalaba. I mean,
I miss those days na may nakikita ako. Oo, I mean, traditional siya, pero nakaka-nostalgic din kasi makita and malaman mo na, malinis yung tubig, pwede maligo. Like, yung dati kasi, ginagawa ko pa, like, I'm drinking directly from the river. Kasi alam kong malinis yun. Like, I'm drinking directly from the river. So, maganda na, na maano natin siguro. If possible, siguro sa mga kabataan ngayon is wag na tayo dumagdag sa pollution. Rather, tumulong tayo na mapaganda yung mga kasi at some point kapag may mga kailangan tayo and yun lang yung mga malalapit and wala talaga tayong mga resources, doon natin pwedeng kunin. So, yun lang. Ayun. Thank you, Lian. So, how about sa'yo, Jacob? Actually, yeah, I do have a river. So this one's not like a local legend or anything. This is just something that happened to me, and it was actually I live in I dorm in Marikina right now, so it's easier to get to school because I live pretty far from Ateneo. But in Marikina River, which is I live only like literally I take 10 steps outside of my room and I'm already at Marikina River. It's super special to the community there and it's always used for recreation. There's boat riding there and most importantly for me was the festivals. I remember my I think my first or second week in Marikina and there was a river going on. I went out with some of my classmates and just had such a load of fun there. And it's just another reminder of like the significance of rivers because they're not just like when I talked about them earlier, went into their value, their only their practical value, but also the value of how it brings the community together. Celebrating in river festivals and river games is very popular in Marikina too, though I've never been able to participate in one of those river games. Um, I remember with there's boat racing and stuff like that, and I've always wanted to try. So you guys never know. Maybe next episode I'll get to come with you guys with that. But yeah, so just wanted to share that the how rivers can bring people together. Ayun. Thank you, Jacob. How about sa'yo, Ate Daisy? So, hello ulit. So, sa amin meron, sa province, sa Negros, yung Twin River, ano siya, may may tulay siya. Tapos sa tabi ng ilog na yon may resort, dalawang resort siya magkatabi. Tapos tuwing San Juan, after New Year, or any occasion, kami, mas prefer namin maligo sa ilog na yun kaysa sa resort. Hindi natin sila nagtitipid kami, pero mas fresh kasi yung tubig dun sa ilog. Tapos minsan, doon naglalaba yung mga tao, tapos nakakasave sila ng water, di ba? Doon din sila naliligo. Pero eventually, yung mga basura na resort, sa tabi ng resort, doon na rin sila tinatapon sa ilog. So, ayun, naging marumi siya. Tapos, tuwing umuulan ng malakas, tumataas yung tubig, umaapaw, ay, hindi. Tumataas yung tubig, tapos, makikita mo talaga na marumi kasi sa dulo na ng ilog, makikita mo muna yung basura doon na nakatambak. Tapos, may kwento kasi doon sa ilog na yun kasi may para siyang cave. Tapos, sabi daw nila, sa cave na yun, may nanghihila na ng tao. Oo, tapos naging kilala din siya kasi marami nang namatay sa ilog na yun na sa baha, tuwing bumabaha, gano'n. Tapos, ayun, sabi daw nila, may dalawang tao daw doon. Yung kwento sa akin ng lola ko, namatay daw sila kasi daw may humila sa kanila sa ilalim ng tubig. Kaya ayun, tapos nalaman ko, hindi na ako naligo doon. As in, hindi na ako naligo doon. Paborito ko pa namang ilog yun. Kahit malayo sa amin, around 30 minutes ata yung biyahe mula sa amin papunta doon. Tapos nalaman ko, hindi na ako naligo doon. As in, tapos umunti na lang yung mga naliligo doon. Tapos, sa pangpang na lang sila, naglalaba, ganun. So, ayun lang, living. Tapos, Okay. wait lang. Tapos Tapos, yung aral natin, kapag pinabayaan natin yung ilog or yung ating kalikasan, babalik ito sa atin. Ito yung magkakos ng problema. Pero kapag inalagaan natin ito, makakaya natin itong ibangon upang maging malinis ulit. Yun lang. Thank you. Ayun. Thank you, Ate Daisy. So, siguro yun lang yung ma-share niyo ngayon. Pero baka sa susunod ay ma-share pa kayo. And nagustuhan ko naman yung mga na-share yung mga experiences, mga stories. Nakakatuwa yung iba nakakalungkot rin naman. Yun nga talaga, real talk, yung mga challenges talaga na natin. Kasi may
malalaki talagang problems na nakita natin sa ating mga rivers ngayon. Yun, nakita natin may problema sa pollution, sa climate change, yung mga industrial waste, may mga, hindi na maintain ng maayos yung ating mga ilog. And nakakalungkot lang talaga kasi yung dating mga traditions, dating mga kita nating gawe is hindi na natin nakikita ngayon or nagagawa ngayon kasi yun nga, hindi na safe dahil sa pollution and all that. So, gusto kong tanongin sa inyo kung ano yung sige. 'Di ba? Napag-usapan na rin naman natin yung mga experience, mga stories nyo, mga kwento nyo uh, about sa mga rivers. So, tanungin ko sa inyo kasi hindi ko sure kung nakita nyo ba to, pero ano yung mga pinaka nakita nyo yung mga problems ngayon sa ating mga ilog tulad ng like na-mention ko kanina, pollution or pagbabago ng klima. May mga nakita ba kayo like mga problems ngayon na sa palagay nyo, anong pwedeng maging mga solusyon dito? Mga pwedeng maging hakbang natin as kabataan, or pwedeng maging hakbang na ating community para masolusyonan naman tong mga problems na ito. So, simulan na lang natin kay Jacob ulit. Hey, love. So, wait lang. Minessage ako kanina ni Lian. Excited daw siya para sagutin ko. So, I'm going to pass the mic over to Lian muna. Ay, Pass ko wow. muna. Go, Lian. Madaya yan. Ay, pero kidding aside, syempre, di ba, yung nakikita natin mga pangunahing pollution is yung mga, basura and yung mga practical na hindi nila tinatapon na maayos even though may basura. May mga makikita kang may malapit na basurahan tapos may makikita kang kalat sa tabi like decency please. Like naano ako doon. So personally, if I have since minsan maarte rin ako magpulot, if I have stick, yung anuhin ko, like gagamitin ko yung stick para pag linis. Siguro ganun din gawin natin sa mga drainage. Siguro as kabataan, hindi lang siguro dahil pinapagawa ng barangay natin or something like that. Basta nakita natin and alam natin sa tingin natin kaya natin is linisin natin yung drainage like yung sa like yung dinadaluyan ng baha. Example sa Amparo. Like alam niyo ba yung sa may Amparo? Yung sa may basta doon, may drainage doon na halos kada maulan is laging baha. So, napapansin ko is laging parang barado yung mga drainage. So, if possible, anuhin na lang ng stick. Since mga dahon lang, dried leaves and few plastics lang naman usually, pwede naman igilid if possible. And I would suggest, if kaya natin mag-suggest, as I mentioned dati sa past episode na, since mga kabataan tayo, we can send messages or suggest sa barangay na magganto ng linis sa mga drainage, lalo na since maulan nga ngayon and paiba-iba yung klima, since di din natin alam kung baka biglang bumaha, biglang masira yung mga drainage dahil dun sa mga dumi natin. So, yun lang. Thank you. Siyempre, dapat si Jacob susunod. Okay, thank you, Lian, for sharing. Sige, balik na nga natin kay Jacob. Since Back to me. Got it. Okay. So yeah, totally the same answer. Like especially when Liam talked about picking up trash, that's such a thing I relate to. Kasi even though some of my friends and my parents call it disgusting, when I see trash nearby, talaga I get annoyed. I'm going to pick it up and throw it away myself. Parang nakakainis eh. So that's one of the things I related to. And yeah, going back to rivers especially, like it's just so wrong that we're just dumping trash into rivers because it just flows away from us and it's not our problem anymore. But that's not how it works because it will come back to bite us eventually. And going back to the season of creation, like that's one of our jobs as stewards of God to take care of the planet He has given to us, and that's like the exact opposite of what we're doing. And of course, there's a lot of I'm not really sure if we can play a role in this. I mean, of course we can because the youth will inherit the world. So in the future, what I hope is we can avoid the what's the best way to phrase it? Like the factories dumping all of their waste into rivers, and like that's such a big problem that's overshadowed, that's intentionally moved away from the public eye. Like so many companies drop away definitely toxic waste in liquid form down rivers because it's easily hidden to some degree. So that's just another thing I wanted to raise awareness of. Like, very
top of the line companies that could definitely afford a safer, better way to dispose of their chemicals, just disregarding it just for the sake of making just that slight bit more margin of profit. So yeah, that's it, Lev. Thanks. Ayan. Thank you, Jacob. Sige. How about sa'yo, Ate Daisy? So, hello. So, di ba, yung pinakamalaking problema talaga natin, siyempre, yung pollution. Lalo na yung sinabi nila na, plastic waste. Tapos, sa amin kasi, sa titirahan ko ngayon, may ilog doon. Tapos, every week kami naglilinis ng ilog. Nag-fill up drive kami tuwing every Sunday in the morning, every 5 a.m. in the morning. Tapos, every day may naglilibot doon na parang truck siya. Yung nagsisip-sip siya ng mga basura sa drain or sa mga kilid ng mga dinadaluyan ng tubig. So, ayun. So, kaya sa amin, tuwing umuulan sa amin, hindi masyadong tumataas yung tubig kasi alam namin na nililinisan namin yung dadaluyan ng mga tubig. So, ayun na nga. Tapos, talagang pero sa province naman, unlike sa province, na rin sinabi ni Jacob, yung mga factory waste na nakakadagdag sa chemical sa tubig, dahil nakakaano rin siya sa climate change natin, mas nagiging unpredictable yung daloy ng tubig. Minsan sobrang taas, na nagdudulot ng pagbaha, minsan naman sa sobrang baba, nagdudulot din ng kakulangan. Dagdag pa, yun yung nagpapakalbo sa gubatan. Kaya bumababa ang kalidad ng tubig at lumalala yung pagbaha. Ayun, thank you. So, na-mention nyo na yung mga nakita nyo mga problema talaga na nararanasan tuwing may mga at nararanasan natin, hindi lang sa mga like rivers natin, pati sa community natin. Pero, napag-usapan natin yung mga actions. Pero gusto ko rin matingnan kung ano yung mga perspectives nyo. Yung mga perspectives nyo as young people, ano yung nararamdaman natin about sa capability natin na gumawa ng like meaningful change. So, sa bahagi nating as kabataan, ano yung nararamdaman natin? May mga kakulangan ba tayo sa like, kaalaman, sa suporta, or sa encouragement para sa actually gumawa ng action? Kasi minsan, feeling natin aware tayo pero parang hindi naman natin alam kung paano mag-contribute in a meaningful way. So baka may mga suggestions kayo, baka may suggestions kayo, ano yung nararamdaman nyo, ma-share nyo lang dito at makita lang natin kung ano yung pagkakaiba. So ma-compare natin kung ano yung mga personal na like nararamdaman nyo when it comes to these issues. Sige, unahin na lang natin kay Lian. Okay. Siyempre, bilang kabataan, nararamdaman ko yung kakulangan nating mga kabataan yung sa kaalaman, tsaka yung support din. Kasi maraming estudyante ang hindi lubos na nakakaunawa kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ilog. Alam mo yung mga nakaka-discourage din na may mga student kapag nakikitang sila mismo yung nagtatapon sa mga ilog. Tapos yung iba naman may kagustuhan silang tumulong, ngunit kulang sa oportunidad o gabay mula sa mga nakakatanda o sa mga local governments mismo. Kahit kaya't mahalaga ang mga programang pangkalikasan sa paaralan para ma-encourage din yung mga students na hindi lang outside the school, dapat outside and inside the school is andun yung knowledge and yung will natin para sa kalikasan. Kasi tayo din naman yung maapektuhan in health. Tapos yung in practicality na yung mga resources natin, tayo maapektuhan. Siyempre, katulad na rin sa communities natin para makatulong tayo mga kabataan. Kahit at some point, oo, kaya natin, pero at some point, need din natin ang lending hand para mabigyan ng kabataan tayo mga kabataan ng opportunity to make up for the pangkalikasan na site. Thank you, Levin. Ayan, thank you, Lian. How about sa'yo, Jacob? I can't really think of any in particular that's like really wide scale focuses on rivers, but some things that I do want to share are the more minor scale ones. So recently we've had in Ateneo we've had what's it called? Clean Tramuros, where some Ateneo Junior High students and faculty and staff came to Intramuros to help out in the cleaning, preserving our historical heritage, especially in Intramuros, which is like such a big part of our history. Then there's also the Barangay IVC Riverside Cleanup Drive in Marikina City,
where a lot of teachers, a group of students of the social sciences of in Ateneo held a long cleanup session along the around the banks of well, it's kind of weird. So the river is called Marikina River. Then the place around it is called Riverside. So basically, they cleaned up the riverside riverbanks. Gets so yeah. Basta we cleaned up the river in Marikina. That was like a few months ago, I think. Then another one. Then the last one I wanted to share is the cleaning of the Ateneo Creek. So there's a creek that passes by Ateneo and a bit of Miriam College. We clean that daily. I think daily or either daily or weekly, done by students, faculty, staff, basically volunteers, who all just wanted to help out, pitch in, and clean up the rivers that help sustain us. So yeah, that's all, Ev. Ayun, thank you, Jacob. Sige, how about sa'yo, Ate Daisy? So, hello again. So, para naman sa akin, bilang kabataan, so ayun, so naman sinabi ni Levin, yung kulang sa impormasyon, suporta, encouragement, na maging bahagi ng pagkilos tayo. Oo, aware tayo na mahalaga yung kalikasan natin, pero hindi laging malinaw kung ano ba talaga ang pwedeng natin gawin. Madalas lang natin marinig yung mahalaga ang kalikasan, alagaan natin ang kalikasan, ganon. Love the Mother Earth, love the nature. Pero paano, di ba? Kaya gusto rin natin na mas maraming proyekto sa school, sa community, or kahit tayo na mismo yung gagawin ng proyekto natin na na magbibigay ng hands-on experience para mas makita natin kung paano tumulong, kung paano tayong magtatayo ng magiging role model para sumunod yung iba. Unahan natin sila bago para sumunod sila. Kagaya ng paglinis ng ilog, simpleng pagpulot ng basura sa mga drainage or sa street, ganon, or sa tabi ng kalsada ay kahit sa simpleng pagkilos ay malaking epekto na yun sa ating kalsada. Ayun, thank you, Ate Daisy. So, yun, na-share nyo na yung mga sa palagay nyo is pwede natin gawin, solusyon sa mga like, napapansin nating kakulangan na sa ating community when it comes to mga rivers. So, gusto ko ngayon i-share sa inyo kung paano natin personally na pwedeng i-express yung care natin for rivers. Kasi importante din na we talk about yung practical steps na pwede natin gawin. So, paano natin pwedeng i-express ang pagmamalasakit natin sa ilog, sa social media, sa school, or through simple everyday action? Kasi para kung tatanungin mo ako sa social media, pwede tayong mag-share ng educational content about river conservation. Yung hindi yung like preachy type, pero yung like engaging content for graphics, ano pa yung videos ng successful projects, yung mga statistics, alarming statistics, pero present natin siya in a way na hopeful sa parang yung may call out but educate na approach din. Yung pag may nakikita tayong companies na ng pollution, instead of just sharing for outrage, yung sharing lang para makita ng ibang tao, magalit yung ibang tao sa social media. Pwede tayo mag-provide ng context tapos suggestions for actions. At sa school, pwede tayo mag-join ng environmental clubs. Alam ko meron yung dahon, yung winds, ano pa bang mga yung mga nag-hold ng mga like ganong mga bagay kung saan pwede tayo mag-propose ng river-related projects or integrate yung environmental teams sa creative outputs natin. Let's say, may mga competition na art projects, poster making, ganon. Pwede nating i-propose na i-relate natin sa rivers kung in a way na nag-spread siya ng awareness. And sa simple everyday actions natin, isipin ko lang, proper waste disposal, using reusable items, switching to eco-friendly products na hindi nakakahamak ng like water system. So mga ganung bagay lang talaga, mga simpleng bagay na kaya natin gawin as kabataan. So gusto ko kayo tanungin naman. Kasi ako, sinagot ko na yung sa akin eh. Paano yun pwedeng i-express yung like pagmamalasakit nyo sa ilog sa... So unahin na lang natin kay Jacob. Well, if you ask any of my family and close friends that I am a hound for the environment talaga, I will annoy anybody. I will pester them if they are not taking care of the environment, especially when it comes to throwing out waste. I still remember in elementary school, I almost got into a fight because one of my classmates threw away their Zesta boxes in the wrong place.
And even now, I still do get annoy people. When one of my classmates recently, I think it was an accident naman, but he threw away a plastic container in the general waste tag, even though it's supposed to go in the recycling bin. Oh my God, I annoyed him for the entire day. You don't know how to recycle. Yung mga ganun lang. And even though it's annoying, I think it's effective because he never threw away he never failed to recycle anymore after that. Oh, especially even in my family when it comes to segregating waste. Oh my gosh. I never stop. Ask my parents. The one thing I go about. That's the number one thing that annoys me when I'm in the house. It's super passive aggressive too. Like, oh, so ngayon, recycle na pala yung eggshells. Gumaganon ako. Nakakainis eh. So yeah, that's one of the things that I contribute. And of course, that's not I want to do more because I do care deeply for the environment. So I'm proud to say that on October 18, we will be having a cleanup drive around campus that I volunteered for. So boom, take care of the environment, guys. You guys should do that too. It's fun. Uh, ano pa bang ginagawa? Yeah, that's it. Pretty much just make sure that you're not only doing it yourself. You should also be sure to spread the word of taking care of the environment. Thanks, Lev. Ayun. Thank you, Jacob. Sige. How about sa'yo, Ate Daisy? So, ayun. So, syempre, simple lang pero mahalaga. Syempre, una, iwasan natin yung paggamit talaga ng single-use plastics. Pangalawa, sinisigurado natin na tama yung pagtapon natin ng basura kung hindi magagalit si Jacob, guys. Pangatlo, syempre, kagaya ni Jacob, dapat sumali din tayo sa mga clean-up drives, gano'n. So, siguro yung paggamit ng social media sa tamang paraan, kagaya ng pag-share ng post na nagpo-promote ng pangalaga sa kalikasan. Sa school, pwede rin tayong sumali sa mga environmental projects tulad ng tree planting o paggawa ng mga eco-bricks. Sa amin dito, meron dito sa school lang yung CWTS. So, nag-aalaga sila ng environment. So, ayun. Tapos, para sa akin, kahit maliit lang, yung hakbang na ginagawa natin is pagtuloy-tuloy at yung parang porsigido ka talaga is may malaking epekto ito sa ating kalikasan, lalo na sa ating mga ilog. Yun lang, Levin. Ayun, thank you. So, thank you for sharing yung mga ways kung paano na-express yung pagmamalasakit nyo sa mga ilog natin. Yung sana naman ma-inspire yung mga ating like viewers sa mga nyo at masundan rin nila yung mga ginagawa nyo. So, since palapit na yung like end ng discussion natin, gusto ko munang like mag-share ng message para sa mga kabataang nakikinig ngayon. So, para sa mga kabataang nakikinig ngayon, like, mensahe nyo para sa mga kabataang nakikinig. So, pwede itong kaugnay sa mga pagkikilos na pagpapahalaga sa ating mga ilog or mga like mag-awareness lang para lang mag-spread ng awareness. So, ano yung pwede nyo mensahe? Sige. So, unahin na lang natin kay Lian. Siyempre, message ko sa mga kabataan, siyempre yung mga ka-age ko and yung mga mas nakakabata sa atin na mga viewers natin na ang ilog ay buhay. Kung sisirain naman natin ito, tayo rin naman ang mawawalan. Siyempre, bilang kabataan na sa atin ng kapangyarihan para baguhin ang ating hinaharap. Siyempre, sabihin ko, oo, kaya natin baguhin. Kasi at some point, kung wala tayong gagawin, wala din naman mangyari sa kinabukasan natin. Kung papabayaan natin, edi, siyempre, magiging worse yan. Ayun. Sa maliit na hakbang tulad ng tamang pagtatapon ng mga basura at pakikilahok nga sa cleanup drives, maaari nating mapangalagaan yung ating kalikasan. Kahit simpleng small gestures lang natin sa kalikasan, it's a big step para sa atin na mga kabataan. Kasi nga, hindi naman lahat ay kaya. So, tayo na yung mag-step up para tumulong sa mga cleanup drive since voluntary ito. And para sa atin din na makikinabang sa kalikasan sa hinaharap. Yun lang. Makinig kayo mga bata ha. Ayun. Thank you, Lian. So, yun nga, makinig nga kayo. Sige. How about sa'yo, Jacob?
just want to really drive home the fact that like every little thing that you do to try and preserve the rivers goes in such a big way, because if everybody like just stops throwing trash into the rivers, there's no trash in the rivers anymore. If everybody starts talking about the how companies dump so much waste into rivers, like of course the public perception will force them to stop. So if you're just active, if you're engaging, if you do it yourself, you don't even have to go out there every day to clean it yourself. Just be able to share it, talk about it, and to raise awareness. That's already going such a long way. Kasi ano yan, ang ilog kasi parang love life yan eh. Pag puno ng basura, hindi na yan dadaloy ka mo. Ganun. Oh my days. Ay, wow. Thank you, Levin. That's enough from me. Ayan. Thank you, Jacob. Sige. How about sa'yo, Ate Daisy? So, mensahe ko, gusto kong sabihin sa mga kapwa ko kabataan at sa ating mga manonood dyan, kung gusto nating makakita ng malinis na ilog kung hinaharap, kailangan nating kumilos ngayon. Hindi ito responsibilidad ng ilan lang, kundi natin lahat. Ang bawat simpleng kilos natin or pagpili ng reusable tumbler, tamang pagtapon ng basura o paglahok sa mga clean up na may epekto, tandaan natin. Kasi kapag inaalagaan natin ang ilog, inaalagaan din natin ang ating sarili. Ang sarili nating kinabukasan. Ayun. Yun Thank lang. you, Ate Daisy. So, yun nga. Wrap up na natin yung episode, yung discussion natin ngayon. So, sana naging insightful yung conversation namin ngayong araw. And remember, caring for our rivers is not just about environmental activism. Kasi it's about caring for our community, our health, our future. Every action counts, no matter how small or no matter how big. So, salamat sa ating mga kasama ngayong araw na nag-share, nagbigay ng insights nila tungkol sa ating topic ngayon. And bago tayo magtapos, magbibigay lang ako ng short na synthesis just short summary lang ng ating napag-usapan ngayong episode. So ngayong special episode dito sa Kalambag ay tinutukan talaga natin yung isang topic na sobrang importante pero madalas hindi na pag-uusapan. So ang ating mga ilog. So in time for World Rivers Day, na-highlight, syempre, if nasundan niya yung episode natin, na-highlight natin dito kung ano ang ilog, yung ilog, ano yung kahalaga ng ilog sa ating community, hindi lang basta tubig na dumadaloy, sila ay like buhay ng komunidad. So, source sila ng tubig, pagkain, transportation, at kabuhayan ng iilan. May cultural at historical value din sila. At gaya ng Pasig River na dating simbolo ng progreso pero ngayon ay naging reminder ng environmental neglect. Though ngayon nakita ko naman, natutuwa rin naman ako sa Pasig River kasi I believe last year ata yun, nag-start na sila ng rehabilitation projects nila doon. So if bibisitahin niyo yung Pasig River ngayon is makita niyo na kumpara sa dati is malinis na siya, mini-maintain na siya na maayos and all that. So yun yung mga magandang bagay na nakita ko ng bunga ng awareness talaga. And good news, may power rin tayo as kabataan through social media, school organizations, creative content, or community engagement, ano man yan. May mga inspiring stories talaga ng mga youth-led river projects talaga dito sa ating community, ating lugar. So, kung kaya nila, kaya rin natin. So, yun lang yung short summary lang ng ating episode ngayon. Sige. So, I would like to pass it on naman kay Lian for the announcements. Ayan, ang inaabangan ng lahat. Para sa ating announcement, we have Kalambag every Saturday 1 to 2 p.m. sa ating FB and YouTube. So, manood kayo para sa makabuluhang discussion. And sa Inclusion, we have Envisioning an Inclusive Society or Inclusion now na kada Wednesday 3 to 4 p.m. And Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday 7 to 8 p.m. So, tawagin ninyo yung mga lolo at lola ninyo manood mamaya. Yun lang. And happy Saturday, happy weekend, and bye-bye! Bye-bye! Bye guys, paalala lang, ang rivers parang love life yan ha. Hoy! Alagaan nyo dapat yan guys. Hoy! Cut! Cut yan!
Jacob po talaga palabiro. Wow, Thank you Jacob, po. gumagano ka pa talaga, ha? Sorry po. Napayong Congratulations!